Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello everyone and welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Your host, Alex Calleja here. Napakaganda talaga ng ating episode pag magandang ating guest. Of course, ang nag-iisa at kung ang pangalan ng apelyido niya ay nagbibigay ng lamig sa ibang bansa, dito ay magpapakilig sa atin ngayong araw. I-welcome natin si Sheila Snow. Hi Sheila. Hello! Sheila, kumusta? Okay na. Sa anong bagay? Sa lahat ng bagay. Anong aspeto ng buhay? Kumusta ang love life? Oh, wala. Single ako. Single. Kumusta ang career? Career naman. Ang career, okay na okay yung career. Masaya sa lahat. So, marami akong ginagawa eh. Kaya, sobrang busy. And okay sa akin yun na sobrang busy ako. Tama naman. Kaya, Sheila, may tanong ako sa iyo. Anong mga, siyempre alam naman natin nasa Viva Max ngayon, no? At obviously, sa mga nakikinig dyan, kaya ako kausap yung Sheila kasi may pupromote siyang pelikula. Pero, other than that, kinakausap natin to sa mga guests natin because we want to know them and gusto natin makausap from a perspective ng babae or from a perspective ng isang sexy star. So may tanong ako, Sheila, ikaw ba sa mga topic? Kasi pag alam nila medyo nagpapasexy, akala nila open sa lahat ng mga topics eh. Anong mga topics ang medyo na bad trip ka pag na-open up? Anong medyo ayaw mo pag-usapan sa buhay? Ano ba? May mga... Like, sige, magtanong ka sa akin. Kasi ako, hindi sa ayaw kong pag-usapan, but I know how to deal with it. So, kaya kong sagutin. Pero yun nga lang, namamanage ko kung paano ko sasagutin. Like, sige, magtanong ka ng... Kasi pwede ko i-title ang episode na to ng yes or snow. Diba? Parang yes or no, yes or snow. Yes or snow. Okay. Diba? Pag sinabing snow, hindi mo pwedeng pag-usapan. Ikaw ba kaya mo pag-usapan ng ex mo sa mga... may mga ex ka? Ilan ang mga ex mo? Ang Ilan ang ex naalala mo? ko lang po, dalawa lang po, Your Honor. Sa dalawang ex mo, okay lang ba pag-usapan pa sila ngayon? O isa doon, Okay nasasaktan ka ba? Yung dalawa doon, nasasaktan ka pa? Okay lang na pag-usapan, walang banggitan ng pangalan. Sige, walang banggitan ng pangalan. Doon tayo magsisimula. Dalawang ex mo. Sino sa dalawang ex mo ang medyo may feelings ka pa ngayon? Yung latest. Ex number 1 or ex number 2? Yung ex number 1, kilala mo to. Oo. Yung ex number 2, yung latest. Latest ba, showbiz? Hindi. Okay. So, sino ang mas may feeling? So, walang galing sa showbiz. Ba't yung una may semi-showbiz yun Media yun. O kahit na, parang nasa isang mundo ng showbiz yan. So Okay. sa ex number 1 na media at ex number 2 na latest, sinong mas may ka pa ngayon? Medyo ayaw mo nang pag-usapan. Okay ako, boss. Okay. So sige, yung ex number 1 mo, ano yung dahilan ba't kayo nag-split? Actually, maraming dahilan. Oo. Alam ba na public na kung sino yun? May alam ba yung public? Hindi, no? Yung iba, hindi. Sige. Yung si X1, alam ba na pa? Talaga, alam nila na yung mga nakafollow talaga sa akin noon, alam nila na yung ex number 1 ko yun. Ano naman ang dahilan ba't kayo nag-split ni ex number 1? Napuno na ako kasi micromanage ako eh. Alam mo yun, parang I can't say no. Even if I can, wala, siya pa rin yung masusunod. So, nasira yung mental health ko doon. Na-diagnose ako ng PTSD dahil sa kanya. Na nag-break kami, na-diagnose ako ng PTSD. Talaga? Ganun kalala. Post-traumatic, alam mo yun, tama ba? Oo, basta. Alam ko yun, post-traumatic. Tapos, anong mga nag-trigger sa'yo para magpa-check up? So ito na nga, after 2 years, ito na, itong jowa number 2, yung ex number 2, yun, nakilala ko. Tapos, alam mo yung trauma dump? Oo. So, nadala ko hanggang sa next relationship ko. Natitrigger ako na kapag pinagsasabihan ako, nagagalit ako.
Kasi sobrang trigger sa akin yun eh, na iniisip ko lagi na parang, bakit may mali ba ako? Bakit ayaw man ito? Bakit ganon? Oo. Sobrang, naging sensitive ako, tsaka naging defensive. Okay. And then, I helped myself, pumunta ako sa isang professional, and then yun nga, na-diagnose ako na merong PTSD. Tapos, yung boyfriend, si ex number 2 mo, ano naman reason ba't kayo naghiwalay? Ah, foreigner kasi siya. So, Oo. and he's European. So, sa kanila, most of them, work lang ng work. Importante talaga yung oras ng pagtatrabaho sa kanila. So, feeling ko, nawalan ako ng time. Oo. Hindi niya ako nabigyan ng time. Which is yun din yung one of the reasons kung bakit kami nag-break ng ex number one. Okay. Comparing X1 and X2, sino mas malaki edits? Talaga? Ramdam ba? Ramdam yung laki? Ano, ibig sabihin, alam na, ano parang kitang-kita mo yung Ramdam ko dito, kinikilabutan pa ako dito. ramdam? Ramdam. Iba ba yung laki? Iba bang, ano, iba pa rin bang mas malaki or hindi naman? Kasi doon tayo Ano? pupunta, does size matter? For me, yes. Uh, are we talking about Oh, the length or the width? yung length. Kasi sinasabi ng mga ibang babae, hindi naman sila sa after sa haba eh, kundi after sa taba. Kasi doon na Yung iba. O hindi rin maganda yung parang ganong kataba, parang magkakaroon ng abrasions. average. Ano ba ganun? So haba, mahaba, mas mahaba yung pangalawa. Ah, So ma-equate ko ba na mas sexually okay yung pangalawa? yes. Ayun na naman yung mga tanong ko. Sige. Pangalawa, mga ayaw pag-usapan. Sabihin mo lang kung yes or snow ah. Pag Sige. yes, usap. Pag snow, ayaw. Sa mga body enhancement na ginawa, aminado ka ba sa mga body enhancement mo or hindi ka, ayaw mo pag-usapan yung mga ganun? Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Eto, gusto ko mag-isip yung mga tao. Hindi. Kaya ako doon, after naman ako sa magandang Gusto mo ba pagpapahal. umamin ako? Hindi, for example, yung boobs, totoo ba yan or nagpa-enhance? Kasi pag nagpa-enhance ka, may maganda akong tanong. Is it a yes or no? Obviously It's ba? a yes. Yes, okay. Eto ang tanong ko. Yes, okay, go ahead. Sheila, ano sasabihin mo? Kasi backup ako. Meron na akong boobs dati. Kung Oo. i-compare mo sa lahat ng pictures ko, meron na talaga. Di ba tagal na natin magpakilala? Oh. Meron na. So, dahil ito yun, may reason Dinamay mo talaga pa ako Dinamay mo pa ako sa tanong ko. Alam mo yung ex number one ko, so matagal na tayo magkakilala sa lahat. Sa Sige. mga events, ganyan. So, meron na Kasi akong sinasabi mo boobs kasi before. nahawakan ko yung boobs mo, ganun ang dating eh. Hindi naman ganun, di ba? Sabi ko matagal na tayo magkakilala. Okay. Tapos. So, para sure, 34B yung size ng boobs ko dati. Now, it's 36C. So, dahil insecure ako noon, dahil yung ex number one ko, like siya, hindi niya ako kinakausap sa tabi, pero nagla-like siya ng mga Instagram photos ng mga girls, super sexy. Ako, syempre, chubby-chubby pa ako noon. Sabi ko sa kanya, parang gusto ko magpagawa ng boobs. Magpadagdag, enhance lang, like parang yung volumize. Hindi siya yung sobrang, alam mo, fake. Kasi correct. pag nakita naman sa akin ng mga tao, hindi naman talaga mukhang fake. Ayan, kita mo. Di ba? Maganda. So yun, tapos sabi niya kagad, yeah, sure, why not? So, lalo ako na bad trip sa paa, ganun. May tanong ako, from 34B to 36, whatever. Yeah. Bigyan mo nga kami ng kasi ang mga lalaki, hindi ko sinasabi mga in general, mamaya generalize. Pag nakita ng mga lalaki malaking boobs, parang, ang ganda. Pero hindi nila alam yung hirap na pinagdanasan mo from surgery, pre-ops, post-ops. Ano ang preparation mo para maramdaman nila yung
hirap din yan kasi nakikita lang natin yung pagkatapos eh. Ano nangyari nung bago ka operahan, habang inooperahan ka, at pagkatapos ng opera? Take us to the journey para doon sa mga di nakakaalam. Okay, kasi before yung surgery, decision ko talaga yon dahil, alam mo yun, insecure ako. Nung time na yun, insecure ako. Oo. Kasi diagnosed ako ng may depression nun eh. So, before surgery, actually, hindi ako prepared. After 2 weeks, nag-surgery na ako. Oo. So, yun lang Walang, yung mga lab hindi, test, pagkausap mo blood sa doktor, test. ano man sinasabi ng doktor muna? Kailangan, mayroon bang, may mga preparation, halimbawa, kailangan iwasan mo yung mga ito, iwasan mo mga ito. Bago operahan para ma-prepare Oo. yung boobs mo. Ano may mga ganon? Oo. Bawal yung sobrang, yung mga heavy activities like sa gym Oo. para hindi naunat mo na yung muscles before mag-surgery. Ganon. Bawal ang coffee. Hindi ko alam kung bakit pagdating sa surgery. Okay. So, ano pa ba? Yun, may fasting. Okay. Tapos, ayun lang. Tapos tinanong ako, During operation, pinatulog ka ba? Tulog ka? general anesthesia yun, oo. Tapos Ang pinakita naalala sa'yo ko yung pa, ito pa yung sa'yo, may mga silicone? Pinakita sa'yo. by the way, yung silicone ko, di ba, yung iba parang pinapalitan every 10 years. Sa akin, hindi na. Ah, Ganun ka high-end. so mahal yan, mahal. Mahal. Anong price range? Para lang sa mga gustong interesado. Baka mamaya recommend mo yung doktor mo sa mga nakikinig. Noon to 250K kasama na yung stay-in ko. Overnight ko dun sa hospital. Okay. So, naglagay ng silicone, tulog ka, pagkagising mo, ano Oh ba my God. maganda siya o ang pangit mo na tignan? Anong nangyari? Gaano katagal lang Ang to? bigat. Sobrang bigat. Yung nakahiga lang ako. Tapos nagpanik ako kasi nasa recovery room ako. Siyempre yung BP monitor ko. Tututut. Kasi sobrang nagpapanik ako. Tsaka bangenge pa ako sa anesthesia. So sabi ko, asan ako? Alam mo na yung mga ganun sa mga movie. Totoo yun. Oo. Kasi iniisip ko na anong meron. Bakit di ako makahinga? Wala sa isip ko na bagong surgery ako. Okay. So nagwawala ako kasi nagpapanik ako. Hindi ko alam kung nasan ako. Gaano katagal yung gamutan? With 1 month, okay na eh. Pero since keloidal ako, so nag-scar. Tapos nagpa-laser ako noon, tapos hindi ko na tinuloy kasi parang, hayaan mo na yan dyan, hayaan mo nang mag-heal. Kasi ayoko yung sobrang ang daming gagawin sa katawan. Gusto ko yung, hindi ako flawless gusto ko yung, at least kahit pa paano, human being pa rin ako na yung skin ko, hindi ganun, yung normal pa rin. My imperfections. Okay, so gaano katagal siya yung totally healed na? Totally healed? Ay, hanggang ngayon hindi pa rin. Sa left boob ko, yung scar sa loob, hindi daw talaga siya nag-heal. It takes years. It's going to take years daw, sabi ng doctor. Kailan mo siya unang tinest drive? Halimbawa, may nangyaring, ayaw mo ba siyang pinapahawakan? Hindi, syempre, nagkaroon ka ng mga may sex na nangyari. Kailan mo siya na test drive at anong kaibahan? Hindi ko alam kasi hindi naman ako makaka-feel pero hindi Hindi, sa'yo, mararamdaman yung, feelings-wise. ay meron ako hindi numb. Yung iba kasi walang sensation. Sa Oo. akin meron. Talaga ba? Baka sabihin mo na naman, alam mo rin niya. Matagal na Ako lalagyan. So, gano'n. So, Depende sa lagay yun and hindi, di ba may iba parang ayaw niya pahawakan na kasi madideform and everything. May mga bawal ka nang gagawin. Hindi ka na pwede mag-sports, pagbabangga and everything. Ano bang mga nangyari? Uy, nag-gym ako ang lakas kong magbuhat. So Oo. yung iba na nade-deform, baka ibang teardrop yung shape ng silicone na ganon. Yung parang kahit sabi nila, pag nakahiga ako, kung saan saan pupunta yung silicone. Sa akin, ano lang bilog lang. Bilog na maliit, ganon. Mm. Ito Sheila, nung bago magkaroon ka ng breast enhancement and after, mas naging active ka ba? Mas naging tiwala ka ba sa sarili mo? Nagkaroon ka ba ng changes in general doon sa attitude mo nung nag-boobs enhancement ka? Na-disappoint ka ba na parang wala rin pala, ganun pa rin, personality ko pa rin pala, or may naramdaman kang tulong para ma-justify natin? Meron para sa sarili ko. Anong mga nakita mo mga changes? Kasi iniisip ko na parang, hindi na ako ma-insecure after ko magpalagay. Pero ito aminin ko na nagpalagay ako, nainggit pa rin ako ng konti sa iba.
Noon yun, na parang, Mm. shocks, bakit parang maganda ba ako? Ay, sa totoo lang, kina-question din namin yung sarili namin na maganda ba ako? Maganda ba katawan ko? Bagay ba? Baka dapat mas malaki. Pero ngayon, wala na. Sa, ano na, yung mga tao na parang wala na akong pake kung may mangbabash. Yung iba sinasabi, wala nga halos nakakaalam kahit yung mga ibang friends ko na nagpalagay ako kasi hindi halata. Which Si is hindi par ko naman tinatago. si partner X1, nagbago ba treatment sa'yo? Nagpalaki ka, medyo naging ano ba siya? Ano ba siya? Naging verbally, ano ba siya na, uy, ang ganda. Naging, ano ba siya? Mas naging sexually active ba siya sa'yo? May changes bang nangyari? Kasi para sa kanya yan, sabi mo, di ba? Oo. Oh. Naging mas naging sexually active at the same time parang naging seloso. Ah, talaga? Oo. Yun. Bakit daw? Kasi siguro, ewan ko, baka sa paningin niya na parang, ay, shocks. Yung girlfriend ko. Yung ano yun, malaki yung boobs niya. Alam mo yung parang, ginawa Oh. kang trophy Ah, Ganon, yun na ganoon. yun. Ginawa niya akong trophy. Si X number 2, nainabang din dyan nung natuwa siya dyan. Oo. Oo. Alam mo ba, nung nag-break kami, I went to my doctor. Tapos sabi ko, nagka-cramps yung left. Tapos alam mo, sabi sa akin, kailangan minamassage. Sabi ko, hindi nga. Kailangan pa rin daw minamassage until now. Sabi ko, okay. Kaya pala lagi nagka-cramps na nagmamassage. Ayoko Ah, minamassage ganun. yung sarili ko. Minamassage ba talaga yung boobs? Oo, kailangan i-massage para sa Paano raw? Paano raw yung massage? Grabe ko siya. Hindi. Siya gusto lang makatulong. Agad-agad na Dito usapan nga ako. natin. Gusto ko lang malaman kung paano mag-massage para sa mga ibang Gutational tao. cramps. Ha? Maganda tong teaser. Minamassage mo. Pero scientific ano naman to for Oo, the kasi aid ako, of actually, research. kasi medical din to Actually, Oh, totoo to. tama oh. Pakita mo. Kahit hindi, kahit hindi gawa yung boobs ng babae, kailangan siyang minamassage. Paano nga? At least walang once. Ginaganon-ganon. Up and down, baka tumaas. Good. Ginaganon. Ah, Parang ang lambot massage. no. Maganda yung boobs mo, malambot pa rin. Kahit na Thank hindi. you. Oh, di ba iba matigas sa sobra na hindi na artificial. Na Ay, hindi nako, na oo. ano. Oh. Oo. Oh, after that, may mga pinagawa pa ba iba? Puwet. Nagpagawa ka ba puwet? Hindi. Ayoko. Kaya namang i-workout yun. Ah, okay. Okay. So, bino-workout ko talaga. Kung babalik yung Hindi na X, ako ano, nagpa-hypo. Wala. kaya mo. Kung babalik yung X1 or X2, sino mas tatanggapin mo? X2. Why? Kasi recently, ako yung nag-try na, maayos yung relationship. Ako talaga yung nag-e-effort na maayos ulit. But siya Ayaw. Ayaw na. ayaw niya, pero meron siyang custody sa mga pusa ko. Ano ba puso ko? Masuso. Pusa! Hala ko suso ko. Pusa! Pusa. Okay. Kinabahan naman ako doon. May custody sa suso mo. Na pag may shota ang bago, di ba pwede pahawak yung suso mo? May custody dito yung ex-queen natin. Pwede ba? Sheila, anong pelikulang pinopromote mo? Sana may kaugnayan din sa pinag-uusapan natin. Hindi. Anong title ng ano mo? Linya. Yan, Ano? linya. Linya. Oh, anong ano yan? Kahit plot lang, anong kwento lang? Plot. Support ako dito. Oh, So, kanino? ako yung kay Cez Garcia. Okay. Ako yung niya, nakatrabaho niya. Isa rin akong barista. Single mom. Talaga, Ah. single mom ako doon na, Ba't single mom ka ba? Ano ka ba talaga? May anak ka ba? Sheila? wala. Oh, ba't na ba ganun ka single mom? Kasi yung mga ibang followers ko sinasabi mo akong MILF kahit hindi naman ako mother. Okay. Tama ba? Hindi ko rin magets yun Ewan ko sa inyo mga lalaki. Payo. Sumagot ka, Alex. Sumagot ka. Hindi Hindi ko alam. Ang delicious mo nga eh. Uy, may MILF na delicious Oh, kaya. Oh, sige. Tapos, kailan to? I-promote mo na. June 7 po, linya, panoorin niyo po sa Viva Max app. Starring Cez Garcia, Sheila Snow, Anthony Davao, Chester Gracia, Vijay Vera. I-promote mo ng mas sexy para matindi yung ano natin. Kunyari may acting kang sex scene. Diba, nasa ibabaw ka ngayon na isang lalaki, habang pinopromote mo. Hindi na ako hihinga nun. Hindi. Parang may halinging lang. Sobra ka naman. Go. Sabi ko nasa ibabaw. Oo, kunyari na. Sexy. Hi, this is Sheila Snow. Panoorin niyo po ang linya. Coming on June 7. Bukas na yan, actually. Panoorin niyo on Viva Max. Yeah. Directed by Carlo Alvarez.
Ako, may sana naman magandang palabas yan. Maraming salamat, Sheila Snow. Dito po sa Punchline with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Palapakan natin Sheila Snow. Abangan nyo ulit sa next episode natin. By the way, sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood, nasa Singapore ako sa July 28 sa SOTA Concert Hall para sa ticketmaster.sg. Again, July 29 sa SOTA Concert Hall, Singapore. Magkita-kita tayo dyan. alexcalleja.com po para sa mga schedule ng shows ko and thecomedycrew.com. Magkita rin tayo sa US. August 23, San Francisco, California. August 24, Cerritos, California. August 30 sa Phoenix, Arizona. August 31, Las Vegas. And September 1, dyan po sa Portland, Oregon. Kita-kits, mga ka-Punchline with Alex Calleja. See ya. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.